Pero pag ikaw ay aatras, tatalikod ka, sa banal na utos, hindi ka magpapatuloy ng pagsunod, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Sa unang kronika, basahin natin ang 28:9. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Maliwanag nagtatakwil ang Diyos. Pagka ikaw abusado ka, itatakwil ka niya magpakailanman, sabi kay Solomon. Gayon din ang sabi ni Pablo sa Bagong Tipan. Ang liwaliwanag nung nakasulat. Sabi ni Pablo, di nyo ba alam si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Talagang may itinatakwil ang Diyos. Pag abusado ka, reckless ka, hindi ka sumusunod, binabaliwala mo ang kanyang aral, itatakwil ka niyan, sabi ng Biblia. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timoteo nung binibigyan niya ng warning si Timoteo na ikay magkaroon ng dalisay na puso at ng magandang budhi na nang ito'y itakwil ng iba, ay itinakwil sila sa pananampalataya. Basahin natin ang 1:19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Nang itakwil nila ni Himeneo at ni Alejandro ang mabuting budhi at ang pananampalataya, ano nangyari? Sila ang wikay itinakwil, sabi ni Pablo doon sa 19. Nang ito itakwil ng iba sa kanila, nabagbag sila tungkol sa pananampalataya, na sila ibinigay ko kay Satanas. Pinagparayaan na kay Satanas, wala nang pag-asa kasi. Pag itinakwil mo yung mabuting budhi, itatakwil ka rin ng Diyos.